Magandang araw muli sa inyo. Ito muli ang Papatotri TV channel vlog. Okay, dito may mga tanong tayong sasagutin na pinadala sa atin by PM sa Facebook regarding ito sa mga volunteer. Okay? Sasagutin natin ng isa-isa yan yung mga tanong. Okay, yung unang tanong, sabi niya, Papa Tutri, legal ba na huliin ng fire truck ng mga traffic enforcer sa mga nakaparadang mga lugar? Abay, yan po ang magandang tanong. Ang sagot po natin dyan ay may karapatan po sila. May karapatan po sila na ang ating mga taga-traffic bureau hulihin, ngunit nagkakaroon sila ng rekonsiderasyon. Ano yung konsiderasyon na yun? Maaaring itong konsiderasyon na ito ay sinasabihan yung brigada na baka pwedeng ialis, ihanap ng malaking lugar kasi may tinatawag tayo, marami tayong tinatawag na lane mabuhay lane, express lane. Minsan talaga hindi may iwasan, alam mo, nakakaawa talaga ang ibang volunteer. Wala talagang paradaan. Pero ang problema, yun nga yung tanong niya kung may karapatan. Meron po. Meron po. Pero hindi po naman ganun na kahigpit yung ating mga taga-bureau, yung mga traffic bureau, no? Sumusunod lang din sila sa trabaho nila, no? Well, ang unang nabibigay nilang tulong sa atin bilang volunteer, dahil alam naman nila tayo nakakatulong, ay binibigyan tayo ng abiso. Binibigyan tayong sulat. Pinapaliwanag nila na ito ay, ang bawa, kayo ay nasa mabuhay lane, express lane, o anong klaseng violation, bago kayo ito. O kaya pag hindi ito na, hindi nyo na-comply ito, dito papasok yung tinatawag natin na pwede kayong itowing. Okay? Yan yung sa fire truck. So, karapatan po ng ating mga taga-traffic bureau po yan. Dahil alam niyo ang traffic bureau po, pag kayo nakaparking, sabihin natin, nakakatulong naman kami. Nakakaano kape, pero di nalagay po nila sa maayos na lugar. Dahil para hindi rin maging sanhi ng traffic, kaya minsan may maririnig ka na may magko-comment, pag nasunog yung bahay nyo, huwag nyo kaming tatawagin, ha? Ganon. Huwag po ganon. Intindihin na lang po natin at sumunod tayo. Maaring may way pa na pwede natin gamitin yung dito pwede kayo pumarada. Pwede tayo humingi sa mga barangay. Pwede natin hingan dyan ay isa na nga itong mga barangay, no, magpapahintulot sa atin na pwede kayo dito pumarada kasi malaking tulong yan, hindi natin pwede alisin yan, which is totoo naman. Okay? At pwede rin nating sabihin na humingi tayo ng permit sa city government o city hall, mga nasasakupan natin city hall, at sila po ang magbibigay ng pasya kung dapat po ba tayong pumarada sa dati natin paradaan na sinisita para alam natin kung may lalabagin tayong violation o wala. Yan kasi ang mahalaga sa atin eh. Kailangan wala tayong labagin. Although nakasabihin na natin tayo nakakatulong, pero kailangan pairalin pa rin nila yung gumagana sa ating traffic law. Yan. So, pangalawang tanong naman, ambulansya. Ganon din po. Ang ambulansya usually ay mapapansin ninyo, talagang pag hinatak, talagang sasakit ang damdamin mo eh. Sasabihin mo na lang, ano ba naman yan? Pang-emergency na nga lang, hinahatak eh. Pero alam nyo po, talagang hindi natin sila masisisi. Gaya ng sinabi ko sa partner kanina, sila ay sumusunod. Pero kung yan po ay hiningi natin pahintulot sa ating barangay, alam nyo, may power ang barangay, gagawa sila ng resolution, tapos yung resolution na yan na pwede kayong ilagay sa isang lugar na hindi pwedeng nakakaabala yung ating mga
ambulansya na pang-volunteer. Kasi pwede rin nilang sabihin na kayo ay lihitimong tumutulong. Hindi naman natin inaalis yung lihitimong pagtulong. Ang pinapairal pa rin dyan, siyempre, yung barangay gagawa ng resolution na kayo ay pinapahintulot sa ganitong kalsada nila, sa ganitong nasasakupan nilang kalsada. Basta mayroon pa ring way na hindi tayo pwede makaperwisyo, makatraffic. Matanong, Papa Tutri, ibig sabihin, perwisyo pala yung ambulansya. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, dapat nasa proper, nasa tamang lugar yung pagparada. Kasi, gaya na sabi sa inyo, lahat po ng mga ginagawa ngayon ng gobyerno o sa mga city hall o saan man nasasakupan kayo, may violation po talaga yung pagparada ng alanganin. Hindi naman tayo pwedeng magmatapang na, hindi, yan, ambulansya, hindi pwedeng yan. Tandaan nyo, meron pong hinatak na ambulansya ang mga taga-traffic bureau. Sila naman ay sinabihan bago atakin. Ito naman mga taga-traffic bureau, hindi naman po sila agarang naghahatak. Nagbibigay muna sila ng parang paalala bago silang gumawa ng aksyon. So makakatanggap kayo ng sulat na nakalagay na itong sasakyan nyo, itong ambulansya nyo, patak nyo, ay napasama sa maaring ito dahil ay may nasakupan ito ng pag-aari ng gobyerno or maaring nakakasagabal sa trapiko. Ganun lang po kadali at kasimple ang pag-iintindi natin. Ngayon, ang tanong, may sigurado magtatanong sa inyo, pag ganyan ng ganyan, hindi, wag na tayo magtumulong. Hindi po. Wag po nyo daanin sa init ng ulo lagi. Tandaan po ninyo, maswerte yung may mga garahe. Di ba nga, maswerte yung mga malalaki ang brigada na meron silang garahe. Pero tayo yung dapat makisama. Tayo yung dapat makisama sa ating mga pinapatupad na batas ng munisipyo ng bawat nasasakupan natin. Dahil minsan, kinukonsidera na nga tayo na okay na, sige, hayaan mo lang dyan, nakakatulong naman sila. Kahit minsan nakaka-traffic tayo, aminin natin yan. Huwag tayong maging plastikan. Kahit minsan nagkakaroon ng problema. Ang mahalaga ay tayo'y inaabisuhan. Ngayon, may nagtanong, siguro, ba't kami hindi inabisuhan? Siguro po, yan ay tinatawag na clean, general washout. Ibig sabihin, talagang yung daanan na i-clear talaga. No? Maaring yun ang naging dahilan kung ba't hindi kayo nabigyan ng babala o sulat na paalala. No? May mga gumagawa niyan yung clearing operation kung tawagin. Yan po ay halo-halo po yan. May MMDA, LTO, kasama din yung mga MTP. Marami kung ano mang klaseng tawag nyo sa mga munisipyo na sasakupan nyo. Yan yung general tinatawag nating yung cleaning, yung talagang paglinis sa kalsada. Isa na rin po dyan, ay pumapasok dyan, yung reklamo. Yan yung pag-uusapan natin. So, Papa Tutri, ano ba yung reklamo? Alam nyo, karamihan sa ating mga unit ay hindi naman natin nilalahat. Karamihan po dyan ay nirereklamo. Bakit? Unang-una, naranasan namin to during the COVID time na dumadampot tayo ng pasyente ng COVID. Siyempre, although sinasanitize naman natin yung ambulansya, may mga kapitbahay tayong sabihin na nating karapatan nila, no? Yung maging yung sa kalusugan nila. Kaya ang ginagawa nila, siyempre, sa sobrang takot, natatakot sila dahil COVID Alam niyo yung dating COVID, lalo na yung mga lockdown. 'Di ba? Marami ang natakot talaga na talagang takot. Hindi na marami. Talagang pag may dumaan na ambulansya at pumarada sa harap mo, talagang iniisip nila sino ba yung dadamputin, sino yung kukuhain, di ba? Yung pagparada mo na alam nilang galing ka sa kumuha na pasyenteng COVID,
hindi maalis sa isip nila yung maaring yung hangin noon maaring pumasok o makahawa, which is tama naman. Pero kung tayo ay sapat naman na may ginagawang sanitary, siguro naiintindihan nila. Pero karapatan pa rin po yan ng pinaparadahan natin o yung pinapakiusapan natin ng paradahan. Diyan pumapasok yung minsang reklamo. Or, pangalawa, maaring kayo ay nakakaharang ng tinatawag natin right of way. Yan. Isa yun sa mga karamihan naririnig ko. Right of way namin yan. Daanan namin yan, garahe namin yan, yung pinagparadahan ninyo, nakasagabal dyan. Yan yung tinatawag na reklamo. No? Maaari magtataka kayo na minsan ikaklam yung ano nyo dahil sa reklamo. Pero pag inisip nyo at inintindi nyo naman, madali naman humingi ng tulong sa mga na intindihin na lang ganito. O sige, sa ulitin na lang, pakiusapan nyo, pinaparadaan nyo, bigyan nyo ng oras. Halimbawa, lalabas sila ng ganito, o kailangan wala muna yung ambulansya, doon papasok sila ng ganito, kailangan, para may lang, yung salitan. Pero hindi pa rin papayag yung iba. Bakit, Papa Totre? Kasi, malay mo, may emergency. No? May emergency, kailangan ilabas yung sasakyan. Paano gagawin natin? Kaya, ang lahat po ng bagay ay napapag-usapan. Ngayon, yung topic natin, ito po kung tawagin natin, karapatan ba? May karapatan ba na ito o hulihin ng mga traffic bureau yung ating mga truck na alanganing nakaparada o yung mga ambulansya o yung rescue natin? Ang sagot ko po, meron po. Yan po ay nasa pamamagitan po na legal. Pamamagitan. Dahil baka isipin ninyo, hindi inuhuli yan kasi ano yan emergency vehicle yan. Pero kung kayo po ay nakaparada sa hindi po dapat na paradahan, hindi po paiiralin yung emergency vehicle. Gaya ng sinasabi po natin, yung mabuhay lane, express lane, at yung halimbawa, yung reklamo. Reklamo ng residente. Kaya maaring hindi natin pairalin dito na tumutulong na nga tayo, nandun na tayo. Pero ang kailangan natin ay merong black and white. Yun yung sinasabi kong humingi kayo ng tulong sa barangay dahil malaking bagay yung humingi kayo sa barangay na meron kayong resolution na kayo ay pinapayagan at ang barangay gagawa ng paraan, kausapin, baka pwede dito yung fire truck, malaking tulong. Sila na po ang mag-aano niyan. Kaya nga resolution, pag-uusapan nila yan. Ang kagandahan lang yan, maswerteng iba. Ang iba natin makakasama. Dahil sila, may mga paradahan, tayo naman, sadyang tumutulong lang. Siyempre, wala naman tayo paparadahan. So, ang magiging opinion ko lang dyan, maging mahinahon tayo. Minsan kasi may nakita ko, inatak yung mga ambulansya, nagkasigawan, nagkamurahan, konting respetuhan lang sa bawat isa. Wala pong problema na hindi maayos sa pag-uusap. Tandaan po ninyo, wala po tayong kinakampihan, wala po tayong pinapaboran. Binabatay po natin to sa naging experience o naging mga nagsasabi sa akin, mga nagtatanong. Sana nasagot ko yung mga tanong. Alright, ito muli ang inyong likod, si Papa Totris, TV channel. Abangan nyo pa yung ibang mga gagawin nating upload video. Sa mga hindi pa nakaka-like, subscribe, at click nyo po yung notification bell para kahit pa paano, malalaman nyo po kung may live ako at may bago tayong upload na video. Muli po, magandang araw po sa inyo. God bless. God bless all the volunteer and God bless the Philippines. Papa Tutri po.